sa puso ko. Sa puso ko ang nagkira. Kahit po piliin natin na magpunta ito sa uling gabi ng Tatay Manuel. At dinaraw mo siya, ito ang pangako niya. Dahil ang hindi niya ngayon makala. Ay tatunayan mo si Mama ng mundo natin na darating. At ito po yung this treaty is certain. Tiyak po ito. The first one, the changes. Ang real changes ano? Pagbabago. Lahat mo ng nasipa mo ng mundo, magbabago. Yung alam mo mali, darating ang tayo, lalaki yan. Yung mismo mali, darating ang tayo, tatabayan. Yung buhok mo ng kulitin, darating ang tayo, pupulihan. Pagbabago. At ang pagbabago nito, kailanman, hindi mo natin mabibigilan. Changes is certain. Ano po yung pangalawa? Ito po yung nakakataon ng usapan at ito po yung nangyari. Ang kamatayan. Lahat po tayo mamamatay. Nakita po tayo na sabi ko mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin sa kasalanan. Ito po yung nakakataon ng kasalanan. This is the name neutralization point. Walang hindi dadaan sa kamatayan. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, kaya gwapo ka, kaya pangit ka. Lahat po tayo mamamatay. Hindi po natin kayang pigilan ito. Parang si Tatay Manuel ang kuya. Pero hindi ka, susunod din tayo. At tayo na kami prepare. Nakatawa tayo. Pero ito po yung magandahan. Yung pangako na natin Panginoon, sa kanyang malalahaw na kung sino man ang mananalig sa kanya, kahit mamatay, ay muling magkakaroon ng buhay na malagdag. At ito po yung panghahawakan natin para kay Tatay Manuel. Nababang si Tatay Manuel, puhanan ngayon, pero pagdating ng tayo, pag tinawag na tayo ng nasa langit, sama-sama tayo. Buo ang pamilya ni Tatay Manuel na magpupuri at sasamba sa dakilang Diyos sa ligtas. The first changes, the second is death. Yan po yung dalawang yan. Pero ito po yung kagandahan, may pangatlo. Pero bago natin kita na yung pangatlo, sabi po na po sa ito po yung mundo at ang iba't pinakamapangyarihan sa ibabaw ng mundo. Sabi yan, hahanapin natin yung pinakamalakas sa mundo. Kinausap ng mundo ang bato. Sabi na, bato, ikaw ba ang pinakamalakas sa ibabaw ng mundo? Sumagot ang bato, hindi ako. Ang bakal ang pinakamalakas. Bakit? Sapagkat ang bakal kaya mong tulungin. Nilapitan ng mundo ang bakal. Sabi ka, bakal, ikaw daw ang pinakamapangyarihan at pinakamalakas. Sabi ng bakal, hindi ako. Ang amoy ang pinakamalakas. Dahil pag inamoy niya ako, matutunaw lang ako. Nilapitan ng mundo ang amoy. Sabi niya, amoy, ikaw daw ang pinakamalakas sa ibabaw ng mundo. Sabi ng amoy, hindi ako pinakamalakas. Tubig ang pinakamalakas. Kasi pag binumpahan ng tubig, mawawala ang kapangyarihan ko bilang amoy. Nilapitan ng mundo ang tubig. Tubig! Ikaw daw ang pinakamalakas sa ibabaw ng mundo. Sumagot ang tubig. Hindi ako. Ang araw. Bakit? Sapagkat pag pinarawan ako, ang evaporate ako. Nilapitan ng mundo ang araw. Sabi niya sa araw, araw! Ikaw daw ang pinakamakapangyarihan sa ibabaw ng mundo. Sumagot ang araw. Hindi ako. Ang ulap ang pinakamakapangyarihan. Bakit? Sapagkat pag tinagpan ako ng ulap, mawawalan ako ng kapangyarihan. Nilapitan ng mundo ang ulap. Ulap, ikaw ba ang pinakamakapangyarihan? Hindi ako. Ang hangin ang pinakamakapangyarihan. Bakit? Sapagkat pag tinulak ako ng hangin, wala akong kapangyarihan para mag-stay. Mawawala ako sa iyong pagkawin. Nilapitan ng mundo ang hangin. Sabi niya, hangin, ikaw ba ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Sabi niya, hindi ako. Bundok ang pinakamakapangyarihan. Bakit? Sapagkat kahit gaano ako malakas, pag bumangga ako sa bundok, mawawalan ako ng kapangyarihan. Muling nilapitan ng mundo ang bundok. Sabi niya, bundok, ikaw daw ang pinakamakapangyarihan. Sabi ng bundok, hindi. Tao ang pinakamakapangyarihan. Dahil kaya ko maraming ako
ng mundong tao. Sabi niya, tao, ikaw daw ang pinakamakapangyarihan. Sumagot ang tao, hindi. Dahil ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang kamatayan. Kamatayan, nilagay ka siya ng mundo. Ikaw daw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sumagot ang kamatayan. 2,000 years ago, ako ang kinilala ng pinakamakapangyarihan sa mundo. Pero ngayon ang dumating na ang pangalan ni Kristo, pinako sa krus, namatay, hindi, pero sa ikatlong araw, nabuhay na muli. Tinagig ng kamatayan ni Kristo, ang kamatayan, dahil yung pinangako niya, doon sa John 11:25, na ako ang buhay, na kung sino ang mananalig sa akin, kahit mamatay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga minamahal ko ni Tatay Manuel, bagamat nakakaroon tayo ng kalungkutan na yun, pero hindi ako magandang pamawakan natin. Kasi Tatay Manuel, may buhay na walang hanggan doon sa langit. Matuuna lang siya sa panahon ni Kristo. Na pagdating na tayo, sama-sama tayo magpupuli sa samba at dadakila sa Diyos sa buhay. At yung bagay na tiyak na darating sa buhay ng tao, ang mabaho, kamatayan, pero ang pinakamahalaga, may Diyos tayo na nagmamahal sa atin. At ito po, yung pinakamaganda nangyari. Sa gospel, sinabi mo, si Lazaro namatay. Sabi, kung narinig wala ng Panginoon, hindi sana mamamatay yung aking kapatid. Pero sabi ng ating Panginoon, huwag kang magtala, dahil muli kong bubuhayin yung kapatid. Una-una, binuhay ng ating Panginoon si Lazaro physically. Pero yung magandang pangako ng ating Panginoon, nakabagat namatay si Lazaro physically. Alam natin si Lazaro ay kapiling siya ng ating Panginoon. Nakakapalit sa pananampalataya. Ito lang po ang iibahan sa inyo ng pangako ng ating Panginoon. Sabi niya, sa bandang huli ng gospel, pupunta na ako sa aking mga, pero hindi ko kayo iiwanan mag-isa, sapagkat iiwanan ko sa inyo ang Espiritu ng aliw, ang banal na Espiritu. Pagkakat sa tayo, pagkakat nahirapan, pagkakat sa bigit ng bigit ko, hindi mo maiwanan, pero hindi pangako ng ating Panginoon. Hindi na kayo iwanan mag-isa, magkakaroon sa ito, ang Espiritu ng aliw, ang banal. Kaya kayo hindi na kayo mas tayo, para pagpatuloy natin, at paramdaman kay Tatay Manuel, na hindi lang siya nagmahal sa inyo, hindi kayo rin kayo mahal kay Tatay Manuel.